March Pension Update Alert. May malaking balita para sa mga pensioners sa Pilipinas. Ang 5,000 PO-based pension at mga bagong in-adjust na halaga ay maaaring makaapekto sa milyon-milyong senior ngayong buwan. Pero hindi lahat makakatanggap ng parehong halaga at may ilang pagbabago na kailangang malaman agad ng bawat pensioner. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung sino ang makakakuha ng dagdag, kailan darating ang bayad, at ang pinakabagong update tungkol sa SSS at GS pension payments, pati na rin ang lumalalang pension crisis sa Pilipinas. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo para hindi kayo mahuli sa mahalagang impormasyon. At kung pensioner kayo o may pamilya na umaasa sa pension, mag-subscribe na sa channel na ito. Dahil dito namin regular na ibinabahagi ang pinakamahalagang SSS, GSIS at pension updates para sa mga Pilipino. Kung ikaw ay isang retirado, isang benepisyaro ng SSS o GSIS, o meron kang magulang o lolo at lola na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon, huwag mong palampasin ang video na ito ngayon. Sa buwan ng Marso 2026, may napakaraming bagong balita na direktang makakaapekto sa iyong bulsa at sa iyong pamilya. Hindi ito basta-basta update lang. Ito ay isang serye ng mga pagbabago na nagmumula sa gobyerno na sadyang dinisenyo para sa inyo, para sa mga taong nagtatrabaho ng buong buhay nila at noon ay nararapat na sa mas magandang pamumuhay. Kaya makinig ng mabuti dahil maraming mahalagang detalye ang kailangan mong malamanay din. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pundasyon ng lahat ng ito, ang SSS Pension Reform Program o PRP. Ito ang programa na sinimula ng Social Security System noong September 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang programa na patuloy na nagbibigay ng positibong epekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino ngayon. Ang SSSP ay isang 3 taong plano na nagsimula noong 2025 at magtatagal hanggang 2027. At ang layunin nito ay simple ngunit makapangyarihan. Palakihin ang buwan ng pensyon ng mga retirado, mga may kapansanan at mga naiwang pamilya ng hindi pinapataas ang kontribusyon ng mga miyembro. Isipin mo yon, mas malaking benepisyo ng hindi mo kailangang magbayad ng mas malaki. Ito ang uri ng programa na tunay na nakapagbibigay ng pag-asa. Ang programa ay nahahati sa 3 tranche o yugto. Ang unang tranche ay nagsimula na noong September 2025 kung saan ang mga retirement at disability pension ay tumaas ng 10% at ang survivors or death pension naman ay tumaas ng 5%. Ngayon naman, sa loob ng taong ito, habang papalapit tayo sa ikalawang bahagi ng 2026, ang ikalawang tranche ay itataas muli ang mga pensyon karagdagang 10% para sa retirement at disability at dagdag na 5% para sa mga naiwang asawa at anak. At sa katapusan ng 2027, mayroon pang ikatlong tranche na darating. Sa kabuuan sa loob ng 3 taon, ang retirement at disability pension ay maaaring tumaas ng hanggang 30% o higit pa mula sa orihinal na halaga. At ang survivor's pension ay maaaring tumaas ng 15 hanggang 164. Ito ay hindi maliit na bagay. Para sa isang lolo na dating tumatanggap ng PH5, bawat buwan ang train supurong pagtaas ay nangangahulugang higit sa PHPO na dagdag sa kanyang bulsa bawat buwan. Sa isang taon iyon ay mahigit PH yun karagdagan kita. Sapat para sa gamot, pagkain at pangunahing pangangailangan. Ngayon, tungkol sa 5,000 na base na binabanggit natin, ito ay konektado sa pinakamababang monthly salary credit o MSC na itinakda ng SSS. Sa pinakabagong datos, ang minimum na MSC ay nakatakda na sa pa 5,000 at ito ang pundasyon kung saan kinakalkula ang mga benepisyo para sa mga miyembro na ang sweldo ay nakasentro dito o nasa paligid ng halagang ito. Mahalagang maunawaan kung paano ito nakakaapekto sa iyong magiging pensyon sa hinaharap. Ang mas mataas na MSC ay nangangahulog ang mas mataas na pensyon kapag nagretiro ka na. Kaya ang pagtatakda ng 9,000 bilang minimum ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa bawat miyembro, lalo na sa mga nasa mas mababang antas ng kita. Pero hindi lang yun ang magandang balita para sa Marso 2026.
Nandito rin tayo ngayon upang pag-usapan ang mga bagong patakaran at programa na kasabay ng mga pagtaas na ito. Isa sa pinaka-exciting na bagong programa ng SS para sa taong ito ay ang Micro-An program na inannounce noong Disyembre 17, 2025 nang aprobahan ng Social Security Commission ang mga alituntunin nito. Ang programa na ito ay nagbibigay sa mga miyembro ng SS ng kakayahang humiram ng pera para sa panandaliang pangangailangan na may terminong mula 15 hanggang si araw at 1 taon ng interest rate na wala lamang na porsyento. Para sa isang miyembro na nakakaranas ng biglang ang gastos, isang medikal na emergency, isang sirang appliance sa bahay, o isang biglaang pangangailangan ng pamilya, ito ay isang makabuluhang tulong na hindi nagpapabigat ng labis na utang. Kasabay nito, ang Emergency Loan Program ng SSS ay patuloy na nananatiling bukas hanggang Disyembre 9, 2026 o hanggang sa mabawi ang deklarasyon ng kalamidad. Kaya para sa mga miyembro na naapektuhan ng mga sakuna o emerensya sa loob ng taong ito, may proteksyon pa rin kayo mula sa SSS. Ito ay isang uri ng safety net na nagpapakita na ang SSS ay hindi lamang para sa pagre-retiro. Ito ay para sa bawat yugto ng iyong buhay bilang manggagawa at bilang miyembro ng komunidad. Ang mensahe ng SSS ay malinaw. Walang Pilipinong manggagawa ang dapat na iwan ng nag-iisa sa harap ng kahirapan. Ngayon, lumipat tayo sa GSIS o ang Government Service Insurance System na nagsisilbi sa mga empleyado ng gobyerno. Ang GSIS ay mayroon ding mga napakahalaga at makabuluhang pagbabago na nagsimula noong 2025 at patuloy na ipinapatupad ngayong 2026. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pag-alis ng limitasyon sa survivorship pension. Dati, may mga panuntunan ang GSIS na nagpapalit o nagbabawas ng benepisyo ng naiwang asawa depende sa kanilang kita o sitwasyon sa pamumuhay. Ngayon, ang mga biyuda o biyudo ay maaari nang tumanggap ng buong 50% ng pensyon ng namatay na miyembro ng walang anumang cap o limitasyon. Ang tanging dahilan para mawala ang benepisyo ay kung ang naiwang asawa ay muling mag-asawa ng legal. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay ng mas tapat at mas makatarungang sistema para sa mga pamilyang nawalan ng kanilang mahal sa buhay na miyembro ng gobyerno at ito ay hindi pa ang lahat. Sa simulang entok ang mga mambabatas ng House Bill 9 isang panukalang batas na nagmumungkahi na ang naiwang asawa ng isang miyembro ng GS ay makatanggap ng 100 author ng buwan ng pensyon ng namatay na miyembro sa halip na 15% lamang. Bagamat ito ay isang panukalang batas pa lamang na kailangan pang dumaan sa mas maraming proseso sa Kongreso at Senado bago maging batas. Ang simpleng katotohanan ito ay pinagtatalakay na ng ating mga mambabatas ay nagpapakita ng direksyon ng ating pamahalaan. Ang mga pamilya ng mga naging lingkod ng bayan ay karapat-dapat sa mas malawak na proteksyon. Babantayan natin ang pag-unlad ng panuhalang batas na ito. Mayroon pa ring isa pang napakagandang pagbabago sa GSIS na dapat malaman ng lahat at ito ay may kinalaman sa mga senior citizens na malapit na sa kanilang ikaw kaarawan o higit pa sa ilalim ng mga bagong probisyon na nagsimulang ipatupad na ayong 2026 ang mga miyembro at pensyon na aabot sa mga tinatawag na milestone ages. Kung 10 taon, 10 taon at iba pang espesyal na edad, ay kaarawan ay karapat-dapat sa isang beses na cash incentive na karaniwang 10,000 para tumulong sa kanilang mga gasto sa kalusugan. Ito ay karagdagan sa kilalang sa 1,000 na cash gift para sa mga umabot sa 100 taon. Para sa ating mga lolo at lola na malapit na sa mga espesyal na milestone na ito, tiyakin na nakikipag-coordinate kayo sa pinakamalapit na opisina ng GSS o sa inyong lokal na Office of the Senior Citizens Affairs, ang OSCA upang matiyak na matatanggap ninyo ang bayad na inyong karapat-dapat. Hindi rin dapat kalimutan ang Social Pension for Indigent Senior Citizens na pinamahalaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga lolo at lola na walang anumang pensyon mula sa SSS o GSIS. Walang regular na kita at wala ring ibang suporta.
ang gobyerno ay nagbibigay ng PHTI bawat buwan sa ilalim ng programang ito. Ang halagang ito ay dati ay PHP 500 lamang at ito ay dinoblo upang matugunan ang tumataas na halaga ng pamumuhay. Noong katapusan ng 2025, mahigit na milyong senior citizen ang nakatanggap ng social pension payouts at ang gobyerno ay naglaan ng halos 49.802 bilyon para sa programang ito para sa taong 2025 na ipinagpapatuloy hanggang 2026. Ang ilang benepisyaro ay nakatanggap ng PI 3,000 tons sa isang bayad para sa quarterly na distribusyon habang ang iba ay nakatanggap ng P 6,000 para sa mas matagal na naipon na bayad. Ngunit nandito ang isang realidad na kailangan nating harapin ng bukas at tapat. Kahit napakaganda ng mga programang ito, mahigit 1 milyong indigent senior citizen ang nasa waitlist ng social pension noong katapusan ng 2025 dahil sa ulat na kakulangan ng pondo. Ito ay isang hamon na patuloy na tinutugunan ng gobyerno. Ngunit kailangan nating maging maingat at aktibo sa pagtatanong at pagsubaybay sa katayuan ng ating mga mahal sa buhay kung sila ay naghihintay. Huwag mag-atubiling lumapit sa inyong lokal na DSWD office upang malaman kung paano mas mapabilis ang proseso ng pagpapatala at pagkuha ng benepisyo. Para sa mga miyembro ng SS, isa sa pinakamahalagang bagong kagamitan na kailangan ninyong malaman ay ang MyS Card. Ito ay isang 200 card na gumaganap bilang iyong opisyal na ID at kasabay nito ay isang debit account kung saan direktang ilalabas ang iyong pensyon at iba pang benepisyo. Ang SSS card ay dinisenyo upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng bayad at maiwasan ang mahabang pila at pagkaantala. Sa halip na pumunta pa sa bangko o sa ahente para kumuha ng cash, ang iyong pensyon ay agad na nade-deposit sa iyong card na maaaring gamitin kahit saan na may banknet o ATM na tanggap. Para sa mga miyembro na wala pa nitong card, lubos na inirekomenda na bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch at magtanong kung paano maisaayos ang inyong account sa bagong sistema. Sa kabilang banda, para sa mga miyembro ng GSIS, ang GSIS Touch app ay patuloy na pinahusay upang maging mas maginhawa at mas mabilis ang lahat ng transaksyon. Sa pamamagitan ng GSI Touch, maaari kang mag-apply para sa pensyon, mag-request ng APIR or Annual Pension Increase Review, mag-apply para sa mga loan at suriin ang iyong mga benepisyo. Lahat ng ito mula sa iyong smartphone nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Para sa ating mga senior citizens na mahirap lumabas ng bahay dahil sa kalusugan o dahil nakatira sila sa malalayong lugar, ito ay isang napakahalagang pagpapabuti. Ang GSIS ay nagdagdag din ng mga bagong service desk sa mga malalayong lalawigan upang matiyak na kahit ang mga nasa probinsya ay may access sa kanilang mga benepisyo nang hindi kailangang maglakbay ng malayo. Isa sa mga bagay na dapat ding malaman ng lahat ay ang tungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o OP. Ito ang proseso kung saan kinikilala ng SS at GS na ikaw ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa iyong pensyon. Ang ACOP ay karaniwang ginagawa sa buwan ng iyong kawan at mahalaga itong makumpleto sa tamang oras. Ang hindi pa kumpleto ng ATSOP ay maaaring magresulta sa pansamantalang paghinto ng iyong pensyon. Para sa mga pensyonado na hindi pa nakakaalam kung paano gawin ito o kung natapos na nila ito para sa taong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong SSS o GSIS branch. Ngayon din, ang SS ay nagsusuri rin ng potensyal na pakikipagtulungan sa National Commission of Senior Citizens para gawing mas madali at mas malawak ang proseso ng ASOP sa lahat ng kanilang mga sanga at outreach programs. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagong patakaran sa mga loan na nagsimula noong Marso 2026. Ang SSS ay nag-update ng kaniyang mga alituntunin para sa salary loans, calamity loans at multi-purpose loans. Ang mga pagbabagong ito ay naglalayong gawing mas madaling ma-access ng mga miyembro ang mga pautang kapag kailangan nila ng tulong pinansyal. Kasama sa mga bagong alituntuning ito ang mas malinaw na mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat, mas mabilis na pagpoproseso ng mga kahilingan at mas transparent na mga proseso. Para sa mga miyembro na dati ay nahihirapang mag-apply,
para sa mga loan dahil sa komplikadong mga kinakailangan o matagalang proseso. Ang mga pagbabagong ito ay isang malaking kaginhawahan. Ang layunin ay simple. Ang SSS ay dapat maging isang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng suporta para sa bawat miyembro sa bawat yugto ng kanilang buhay. Kailangan ko rin nabanggitin ang isang napakahalaga at nagpapabago ng larawan na panukala na pinag-uusapan sa Kongreso ngayon. May isang House Bill na ang layunin ay magbigay ng buwanan pensyon na kahit pa 1,000 sa lahat ng senior citizens ng Pilipinas. Hindi lamang sa mga indigent kundi pati na rin sa mga SSS at GSIS pensyonado. Ang ideya ay bigyan ng pagpipilian ang lahat ng matatanda na makatanggap ng karadagang pupin bawat buwan bilang bahagi ng isang universal na programa ng suporta para sa mga matatanda. Ang panukalang batas na ito ay inendorso ng National Commission of Senior Citizens at ng maraming mambabatas at kailangan pa nitong dumaan sa mas maraming pagdinig at votasyon bago maging batas. Ngunit ito ay nagpapakita ng isang napaka-importanting pagbabago sa pag-iisip ng gobyerno na ang lahat ng matanda, anumang kanilang katayuan sa buhay, ay nararapat sa isang batayang antas ng suporta mula sa lipunan. Kasabay ng lahat ng mga pagbabago sa loob ng bansa, ang SSS ay nagpapalawak din ng kaniyang presensya sa ibang bansa para sa ating mga kababaihan at kababayan na OFW. Ngayong 2026, ang SS ay naghahanap ng oportunidad na magtatag ng mga foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau at 10 bagong sanga ang plano nitong buksan sa loob ng bansa. Ito ay ibig sabihin na kahit nasa ibang bansa ka man nagtatrabaho, ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanatili ang iyong koneksyon sa sistema at matiyak na ang iyong mga kontribusyon at benepisyo ay maayos na nahahawakan. Para sa mga OFW na matagal nang nag-aambala kung paano nila mapapanatili ang kanilang SS membership habang nakatira sa ibang bansa, ito ay isang napakagandang balita. Bilang buod ng lahat ng ating napag-usapan ngayong araw na ito, tandaan ang mga sumunod na pangunahing bagay. Ang SSS Pension Reform Program ay nagbibigay ng 10% pagtaas sa retirement at disability pension at 5% pagtaas sa survivor's pension, bawat taon para sa 3 taon. Ang ikalawang tranche ng pagtaas na ito ay darating sa Setyembre ng 2026. Kaya kung hindi mo pa ito nararamdaman sa iyong buwan ng pensyon, abangan ang katapusan ng taon. Ang minimum monthly salary credit ay na nagsisilbing pundasyon para sa mga kalkulasyon ng benepisyo. Ang GSIS ay nag-aalis ng cap sa survivorship pension at nagbibigay ng bagong milestone cash gifts para sa mga matatandang miyembro. Ang social pension para sa mga indigent senior citizens ay 1,000 bawat buwan at ang pondo para dito ay ipinagpapatuloy ng gobyerno sa 2026. Ang micro-program ng SSS ay bago at nagbibigay ng mababang interes na pautang para sa panandaliang pangangailangan. At ang MySS Card at GSIS Touch ay ang mga bagong digital na kagamitan na magpapabilis na ninyong access sa lahat ng inyong benepisyo. Hindi mapapili ang lahat ng tao na inyong inilaan sa trabaho. Ang lahat ng pagod na inyong dinanas at lahat ng sakripisyong inyong ginawa para sa inyong pamilya at para sa inyong bansa. Ngunit ang mga pagbabagong ito sa sistema ng pensyon ay isang paraan ng gobyerno at ng lipunan na sabihing nakikita namin ang inyong serbisyo. Kinikilala namin ang inyong ambag at nais namin siin na ang inyong mga taon ng pagre-retiro ay puno ng dignidad at seguridad. Ang bawat pisong dagdag sa inyong buwan ng pensyon ay isang kretong patunay ng pangako ng ating gobyerno sa inyo. Kung ikaw ay isang bata o isang miyembro ng pamilya na nagbabantay sa iyong mga magulang o lolo at lola, gamitin ang pagkakataong ito upang suriin ang kanilang mga account, matiyak na naayos na ang kanilang akop at tulungan silang mag-set up ng MyScard o mag-download ng GSI's Touch app. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay maaaring magbigay ng malaking pagkakaiba sa buhay ng iyong pamilya. At kung ikaw naman ay isang aktibong miyembro pa ng SSS o GSIS na nagtatrabaho pa rin, alalahanin na ang bawat kontribusyon na iyong ginagawa ngayon ay namumuhunan sa iyong sariling kinabukasan. Ang mga reforma na ito ay para sa iyo rin.